Ang ganda lang sana kasi nang pwede maging buhay ng Pilipino. Nabigyan siya ng sustento ng kanyang tatay na Arabo. Bahala na yung Diyos kung talagang kaloob niya na magkita si Abdul at yung papa niya someday. Siguro hindi naman possible na mangyari kapag malaki na si Abdul kasi maghahanap si Abdul ng tatay niya. Kumbaga. Good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayon po ay napakaganda ng panahon kasi tinan nyo naman mainit. Nandito yung team namin, kasama namin si Commander, si Rans. Ha? Ha? Yung panahon, nandito din yung maganda. Yeah. Yeah. So, ngayong araw ay papunta kami kina Abdul. At may mga dala nga tayo dito kagaya ng ipinangako natin. Although na delay lang talaga yung pagpunta natin dito. Pero at least, tinupad pa rin natin yung pagsabi natin na bibilan natin sila ng mga uniform. At ito yun, yung mga bata kasi pumapasok po ng iisa lang ang kanilang damit. At wala silang sapatos. May mga palda naman silang ginagamit. Pero yun nga, sa damit talaga sila kulang na kulang. Kaya sabi ko bibilan natin sila. Kaya ngayon nandito po tayo. At samantalahin natin tong panahon na to. Napakaganda. May maganda pa daw dun sa likod. Sabi niya. Hindi na naman kayo naniniwala. Hirapin ka dyan mamaya pag-akyat. Okay, tara. Samahan niyo po kami sa pagpasok dito sa lugar nila. Ako naman mahawak. Mahawak ito. Tayo ano. Sige daw. May payong ka pala. Ano? Ready? May payong ka pala. Ready ano? Oo. Ready. Ano pala siya? Ayos. Yan ang Boy Scout. Boy Scout of the Year. Dapat ito si Rans binibigyan ng award. Pagawan ko ito ng certificate. Certificate of Employment. Ito lakaran ng Dito hindi lang talaga kasi ang 4 wheels kaya matik maglalakad ka dito papasok. Medyo malayo-layo din ng konti. Pero okay lang, exercise din. Ayan, dadaanan natin. Sabay banahal buhat ng tayo magdahat. Okay, tara, pasok tayo dito. Kamusta Ate Isabel? O, bagong anak tong aso nyo? Hindi po, nakaraan pa po yan. Baka nangangagat. Hindi man po. Pero tayo, Abdul. Pero tayo. Wala na sa akin malambing si Abdul. Pero tayo, Abdul. Apir daw. Dali. Pero tayo. Oh. Nagsugot. Kamusta naman kayo dito Ate Isabel? Okay lang po. Okay naman. Kamusta ang mga estudyante mo? Nagpasok ngayon? Wala man po silang pasok. Yung elementary po, half day. Half day. Apo. Parang pumeto itong kapatid mong isa. Siya po yan yung nag-aaral ng high school. Hindi po yan yung anay. Bakit pumayat? Ito po yan. Tinanong mga kapatid natin sabi nagsisitakbuhan pag nandito tayo. Kasi hindi sila sanay eh. Sa kayo galing kanina? Galing pong Kapalongga, tsaka nagdiretso po ako sa school. Bakit? Anong ginawa niyo sa Kapalongga? Ano po, pinahurar ko po yung kapatid kong isa. Hurar. Boboto na? Yung high school? Hindi po yun, yung kasama po baga dati ni Papa. Okay. Yung nagtatrabaho na? Ba't parang may dagdag na bata sa inyo? Sino itong Siya po yan yung baga dito, babae. Yung anak po baga ng kapatid kong isa. Dati na po yan dito. Dati na yan. Hindi ko lang siguro napapansin Siya po. Ay, siya din po kaso nasik siya po baga niya nagantakbo pag nadating kay. Okay. Si Abdullah. Kamusta si Abdullah? Asan si Abdul? Ito po. Kamusta naman si Abdul? Okay naman po. Kumusta ang mga bata? Wala naman nararamdaman? Wala namang may sakit? Wala man na po. Wala naman. Ano po? Abdul, ba't ka nagtatago dyan? Abdul! Ha?
Ba't nagtatago ka dyan kay mama mo? Ano man daw yun? Anong balita sa mama niya? Wala pa rin? Kay mama po, nakakakontak naman po namin si mama. Si papa lang po ang hindi na. Yung mama ni Abdul, kamusta na ako kausap niyo pa? Hindi man po ako. Sila po. Sila na lang nakakausap. Wala bang plano pa sa kanyang buwan ng pag-uwi? Wala pa po. Wala pang nasasabi? Hindi ko pa alam. Wala naman po sa akin yung nababanggit na eh. Kahit itong may mga kontak dito, walang nababanggit sa inyo? Yung, awan ko po, baka po yung kapatid ko alam yung uwi. Pero ako hindi po ako nag-ano. Okay, pero si Abdul dito para natutulog sa kabila kapag gabi. Hindi po dito. Dito na ulit. Di ba sabi mo sa akin nung nakaraan, diyan na siya natutulog? Ano man po, pag gusto niya matulog, doon. Pag dito. Kung saan po siya abutin ng tulog. Doon na. Ibig sabihin pala, hindi stable na doon siya natutulog pag gabi. Natutulog pa rin siya dito. Okay. Pero itong maliliit mo, wala namang sakit na nararamdaman ngayon? Wala naman. Wala naman. Kumusta naman dito nung nakaraang umuulan-ulan dito sa lugar ninyo? Okay lang naman po. Hindi naman nagbabaha? Maliban nung nagbagyo. Bakit? Kumusta? Ano nangyari nung bagyo? Kasi dito, hanggang dyan sa may hagdanan yung tubig. Hanggang dyan ang tubig? Pero di saan kayo natulog doon sa pabahay? Doon lang po sa taas. Pero doon hindi naman na kayo Hindi man na inaabot? po yun. Pag dito ba tumataas sa atin sa yung tubig, wala namang yung parang may alon na kasama? Wala naman? Ano man po, pag malakas po ang tubig, may silig din po. Pero Hindi naman siya malakas? Dyan lang. Sa may Talagang tumataas lang talaga yung tubig? Okay. Sa pinakang daanan lang po na yan ang ilog na silig. Okay. Kasi ayun, papakita ko sa inyo ulit yung shot nung nakaraan sa drone natin para maunawaan ninyo kung bakit tumataas yung tubig dito. Noon pa man na ito na yung pinoproblema dito ni na Ate Isabel kung saan sila nakatira sa ngayon. Dahil nga madalas dito ang pagbaha, lalo na kapag dumarating ang bagyo. Ito yung isang sanhi kung bakit madalas na bumabaha dito dahil napapalibutan sila ng mga tubig. If you turn towards the way the ship did come, you can smell the earth that you and I lived on. All the pity that you had on me back then, all the Sunday afternoon. Okay, Ate Isabel, ito nga pala yung pinangako ko sa inyo na nakaraan. Pasensya na kung na-delay ako ng pagpunta dito ha. Okay lang. Ito ay may sapatos dito yung mga kapatid mo, yung pampasok ha. Ang binili ko hindi rubber shoes, pampasok talaga para may magamit sila. Tapos ito yung mga t-shirt ha. Pati yung lalaki meron dito, yung kapatid mo lalaki ha. Bigyan mo na lang din sila. Okay. Ikaw nang bahala at noong nakaraan kasi nakita ko din yung kapatid mo na naglalakad. Sabi ko nga yung kanyang suot-suot na damit yung puti siya pero sabi ko na parang medyo luma na din. Kaya sabi ko talagang kailangan pala ng mga kapatid mo ng magagamit na pandagdag sa uniforme nila. Mo to dyan. Mayroon dyan, ikaw na magtingin ng size ha. Meron dyan extra small kasi sabi mo dalawa yata yung may kailangan ng extra small. Opo. Okay. 2 pieces yata sila dyan. Tapos ito ay tingnan natin. Sino nagawa nito, Rans? Ikaw? Ayos po kakagawa ni Rans. Ayaw na po buksan. Sabagay. Ito yung ang size yata nito ay size hindi ko alam kung 32. Ito yung 32 ha. Din mo. Ilan ba yung 32? Dalawa, di ba? Ay, isa lang tapos dalawang 35. Ito 35 ha. 35 yung size nito. Bigyan mo diyan. Pampasok talaga yung kinuha namin para huwag na mag rubber shoes, no? Ito 35 din yan ha. Ibigay mo sa mga kapatid mo para may magamit sila ha. Sabi ko po nagre-reklamo na rin pati yung dalawa. Bakit? Pinapasok na daw po ng tubig yung sapatos. Yung sapatos na ginagamit nila. Maganda, saktong-sakto pala ano. Opo.
Okay, at gusto lang naman namin kahit papaano, kahit na 'di ba nasabi ko naman sa iyo dati na once na matapos naman yung munting pabahay namin sa inyo ay kumbaga hanap naman kami ng iba, pero nakita mo naman pumupunta pa din naman kami kahit papaano, 'di ba? Opo. Bibisita pa din naman kami kahit papaano. Tapos ano ba pang pwede nating may ano sa mga kapatid mo? Sila ba ay ano kagaya pa rin ba ng dati? Kagaya nung nakita ko yung kapatid mong isa dati na naglalakad pa rin? Lagi pa din po. Pero may nakita din akong kapatid mo na sumusundo. Ano po, yung ano po nito. Kaso bihira man po yun. Hindi mo pa ako Hindi naman lagi. Hindi. Kanina nga po sabi ko sundo. Sinundo hindi. Sinundo man po. Kaso, pag wala po yung motor na isa, at dala po nung dalawa dun sa trabaho nila, alos hindi po talaga yung nasusundo kung kailan nilang ginawa. Naisipan. Okay, kasi nga nung nakaraan, nakita ko yung kapatid ni Ate Isabel na naglalakad, yung babaeng high school yata yun. Tapos nakita ko sumunod yung kapatid ni Ate Isabel na lalaki na sinundo yung mga maliliit nilang kapatid pa. Isa-isa pa nga yung kita ko susunduin yung isa, tapos babalik na naman yung isa na naman. So ito pala akala ko, gusto ko itanong sa kanya kung lagi nang nangyayari yun. So sa kanya nang galing na hindi pa rin pala. Kumbaga kung kailan lang maisipan. Nasusundo lang po sila kapag pag wala po yung kasabay. Halimbawa isa lang po yung pumasok dun sa elementary. Pinasusundo ko pa at yung bunso namin. Takot maglakad dyan sa may highway. Takot maglakad? Kaya po minsan pag ayaw pag walang pasok po yung grade 3, ayaw niya rin po pumasok at takot nga po siya maglakad. Baka daw po siya mabanggaan kaya di siya napasok. Kaya kailangan po ihatid tapos susunduin. At minsan naiyak po sa school pag hindi sinusundo. Wawa naman si Fernan, kamusta ang iyong asawa? May trabaho ba sa ngayon? Meron naman. Saan nagtatrabaho si Fernan ngayon? Doon pa din po sa dati. Ba't nandito siya ngayon? Nagpabinyag po kami kanina sa Ulipanan. Sino pinabinyagan nyo? Yung maliit ko po. Yung bunso. Nasaan pala yun? Nasa loob. Pinabinyagan nyo? Kamusta naman? Anong naging binyag niya? Sa Katoliko ba? Opo. Okay, ba't ang layo sa Ulipanan? Mas malayo? Sa sentro o dito sa Doon po sa Ulipanan ang mas malayo. Mas malayo? Kumpara sa Kapalongga? Ba't doon nyo naisip binyagan? Ano po? Doon man po kasi ako madalas magpabinyag. Nung mga nakaraan po kasi. At saka baka hindi mas mahigpit? Oo, hindi doon mas mahigpit. Sabi naman po nila, di nandun naman daw po dito sa Kapalongga. Hindi na din kaso naman. nakaano na po talaga siyang magpapabinyag. Naka-schedule na doon. Okay. So akala ko alam ko kasi na malayo yung Ulipanan. So napaisip lang ako bakit doon pinabinyagan at hindi sa bahay sa sentro ng Kapalongga na mas malapit. Kahit po ito, doon din ito. Kayo din ba nagpabinyag kay Abdul? Opo. Lahat po ng maliliit dito doon na bininyagan. Tapos yung lahat po na halos na kapatid ko doon na bininyagan. Galing po nila mga kabayan Tinaw niyo po si Abdul, hindi naman nila yung kadugo. Hindi naman nila kano-ano, pero sila po ang nagpabinyag. Sila nag-aalaga. Diba? Napakagaling, kumbaga ay napakabubuting tao nila na ituring si Abdul na parang totoong kapamilya. Kahit na hindi naman. Kala ko hindi pa yan binyag na pala yan. Binyag na po ito, sabay po ito. Ano yung tapos na itong bahay ninyo o wala pa? Hindi pa po, wala pa po ito. Nagbablog na kami dito noon, hindi pa? Hindi pa po, parang months pa lang po. Inanak po ito ng December, tapos pagka September po, bininyagan namin ito. Hindi natin napag-usapan dati tungkol sa binyag. Kasi ang napag-uusapan lang namin ni Ate Isabel tungkol dun sa rehistro ni Abdul. Yun lang yung alam ko. Sino nga nag-rehistro ulit kay Abdul? Yung nanay po. Yung nanay naman. Nandito naman po sila nun kasi. Nandito pa. Nung pagpabinyag po namin, sakto naman po na nagtrabaho na siya. Kaya kami na lang po yung naglakad papunta doon. Okay. Noong nakaraan mga kabayan, akala ko mangyayari na yung inaasam namin na mapupuntahan si Abdul o makakausap niya man lang yung tatay niya na kumukontak sa amin dati nga yung mga nakakilala sa kanya. So wala naman, hindi naman siguro hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo yung mga taong nakausap natin, nakakilala nila na nagsasabi daw na
gusto makita rin si Abdul at nagkakaroon nga ng interest kay Abdul kasi alam natin na sa Middle East ay mas lamang sa kanila ang anak na lalaki. Alam po ng karamihan na nagtatrabaho yan. Yan po ay tinuturong nilang parang prinsipe yan, yung mga anak na lalaki. Kaya si Abdul, akala ko nung mga time na nakakausap natin yung mga nagtatrabaho doon sa bansa na yun, mapupunta na si Abdul, pero wala naman, hindi naman nangyari. Kaya sabi ko, bahala na yung Diyos kung talagang kaloob niya na magkita si Abdul at yung papa niya someday. Siguro hindi naman possible na mangyari kapag malaki na si Abdul kasi maghahanap si Abdul ng tatay niya, kumbaga. Pero kay Abdul pa rin pala yun kung sa paglaki niya ay gugustuhin niya o hindi na, diba? Ang ganda lang sana kasi nang pwede maging buhay ni Abdul kung nabigyan siya ng sustento ng kanyang tatay na Arabo. Kasi alam naman natin na ang mga Arabo, karamihan dyan ay may yaman talaga. Abdul! Tawag ito. Halika Abdul. Lapitan mo si Abdul ng camera at ayaw magpakita sa atin. Bulit. Tayo ikaw, tayo. Tayo lang. Dali lang. Dali at malabas na. Pupunta tayo sa sa sentro, Abdul. Punta tayong cruising. Tara, punta tayo sa cruising. Magmumotor tayo. Punta tayo kay kuya. Dali. Tara. Magmumotor tayo, Abdul. Punta tayong cruising. Masama ka. Tara na. Punta tayo. Ano, sama ka? Tara na. Punta tayong May candy pati si Kuya Rans, oh. Punta tayong cruising. Oh, bigyan mo daw yung candy Rans. Oh. Kupo lang. Kuha, Abdul, dali. Oh. Bait-bait nito sa akin dati mga kabayan. Kinakausap na nga ako nito dati. Oh, tagal kasing panahon lang din hindi kami nito nagkita bata na to. Kaya medyo ilang na sa atin. Pero dati nung talagang halos every other day nandito kami nung hindi pagawa tong pabahay. Talagang nagpapakarga. Kinikis tayo niyan, nagpapakis sa atin yan. Tapos kinakausap na tayo niyan. Kumbaga nakakapagsalisalita na siya noon kahit pa paano. Okay. So, Ate Isabel, ano pa bang natin sa kapatid mo na nag-aaral? Parang hirap ng nila, Ate Isabel, mga kabayan. Ang hirap ng sitwasyon nila kapag pati itong maliliit nag-aaral na. Iniisip ko pa lang, ang dami pang maliliit. Ilang pang mga maliliit yan? 5. 5 pa, na hindi nag-aaral? Apa. Hala, ang dami pa pala. 1 year, tsaka 4 years old. Grabe. Isang taon. Tapos na nag-aaral ngayon, 4. 6 po. Oo, dami. Tapos ang dami pang estudyante niya na pag-aaralin kapag nag-aaral na itong mga ito. Plano mo bang pag-aaralin lahat yung maliliit? Opo. Makatungtong ng pag-aaral? Opo. Galing natin sa Bilga. Kaso ang dami pa rin talaga. Grabe. Sana naman dumating, kapag mag-aaral na itong maliliit, sana dumating yung pagkakataon na ibalik naman sana yung suporta ng mga magulang ni Ate Isabel sa mga anak nila. Kasi kawawa sa Ate Isabel dito. Ang dami-daming ginawa nilang supling. Tapos iniwanan lahat kay Ate Isabel. Grabe. Maisip-isip man lang sana nila itong mga ganitong mga bagay. Oh. Okay, sige Ate Isabel ha. So, paumanhin mo naman na yung dala namin na tulong sa mga kapatid mo ha. Malaking tulong na po yan sa kanila. Okay. God bless Ate Isabel sa inyo. Okay, tingnan natin to. Bisitahin ko lang tong bahay ninyo ha. Okay. Bisitahin din natin tong naging natin. Si Perna nandito. Walang ngayon. Trabaho. Malinis-linis naman ngayon yung ilalim nila Ate Isabel. Hindi kagaya ng mga nakaraan na madumi. Kaso nga lang, ito nga lang, medyo nagtatanggalan na yung mga, anong tawag dun? Yung pinalit, yung masilya. Kasi may nasilyahan pa tong dingding nila na yan bago pininturahan. Okay, the rest, pero okay pa din naman. Makita nyo naman, medyo medyo madumi-dumi lang. Pero okay pa rin naman. Buti na nga lang ang pinagawa natin, may taas na ganito. Kasi kung hindi, pasok pala sila sa tubig lalo nung nagbagyo. Kasi sabi natin sa bilanggan dito daw yung tubig. So saktong-sakto, ayun yung talagang pinakang malaking tubig na siguro sa kanila dito kasi abot daw dito. So nakakatulog pa rin sila sa loob na hindi sila nag-aalangan dun sa naaabutin sila ng tubig kasi medyo mataas-taas itong nila silong. Yun nga lang hindi na yan naging PVC o buhos kasi yun yung plano ko dito nung una.
Kaso nag-offer sila at sabi na may mga kahoy daw silang sayang. Sana yun lang daw gamitin. Sabi ko sige, pwede naman. At makakalis din naman kami doon. At sabi nila matitibay naman daw pa yung kahoy nila. Kaya yun ang nagamit, hindi PVC. Kasi PVC dapat talaga to. Pero the rest okay pa rin naman yung tsura ng bahay. At importante ay natutulugan nila at hindi sila na babasa dito sa loob. Noon pa man ay sobrang bumilib na ako o humanga dito kay Ate Isabel dahil nga sa pag-aalaga nila dito sa batang si Abdullah. Pero nandoon pa rin yung awa ko sa bata na dapat ay mayroon siyang magandang kinabukasan o magandang buhay sa ibang bansa kapiling ang kanyang amang Arabo. Ngunit kagaya nga ng sinabi ko, kung kaloob ng Panginoon na magkitang muli ang mag-ama na ito, ay mangyayari at mangyayari. Kahit pa ng mga panahon na iyon ay nasa wastong edad na si Abdul, ang mahalaga ay magkita pa rin silang dalawa. Okay. So papakita ko lang sa inyo kasi may mga viewers tayo na bago. So hindi nila nasubaybayan yung kwento ng buhay ni Abdul. No, hindi nila nakita kung ano yung mga nangyari sa napakaraming episode na rin natin na pagbisita dito sa kanila. At ito yung ilog na sinasabi nilang pinagmumulaan nung tubig na sumasampa dito sa lugar na ito kapag lalong-lalo na kapag may bagyo. So ito, yan, nakita nyo naman sa drone, pinakita ko sa inyo sa drone. Ito ay hindi naman totally talaga dagat na yung pinanggagalingan. Kumbaga maraming fish pond. Tapos ito sa bundok itong tubig na to parang sa bundok nang gagaling. Tapos ang pinupuntahan nito ay maraming fish pond. So siguro ang tumataas dito sa tingin ko yung galing sa bundok. Yung siguro yung malakas yung pag-agos papunta dito kaya umaakyat dito sa lugar na to. Dati dito ang ano nila Ate Isabel, dito hanggang dito yung kanilang bahay na kaso nga lang sira-sira na yon. At sa mga nakapanood na nakita nyo naman na ang bahay nila dati ay talagang halos pabagsak na rin. Tapos may balkon dati sila dito na walang bubong, kumbaga butas-butas, ganyan. Kaya sa awa ng Panginoon ay sa tulong-tulong ng sponsors natin at sa tulong natin ay napagawa natin sila ng munting tahanan na ganito. Kahit simpleng tahanan lang, at least safe sila. Wala silang iniisip na matutumbang bahay, wala silang iniisip na mababasa sa loob, wala silang iniisip na abutin ng tubig. Kahit paano po. So yun lang naman yung mission namin araw ay may abot yung pangako ko sa kanila, sa mga kapatid niya na uniform. Kahit na talagang dapat tapos naman na tayo dito sa kanila. Pero kita niyo naman ginagawa natin yung makakain natin para makabalik-balik pa rin kahit paano makapag-abot pa rin tayo. No? Okay, at maraming salamat. Abangan nyo nga pala bukas, pupunta ulit kami ng Panganiban. Pero before yon, pupunta muna namin ng mga beneficiary natin sila Tatay Doro, sina magkapatid na JJ at Herlin bago kami pupunta ng Panganiban. At babalikan natin yung binlag natin doon na si Tatay Darwin. Baka ma-interview natin yung kanyang anak tamang-tama. Sabado bukas walang pasok. At makapag-scout na din doon sa lugar na yon. Kasi nga hindi tayo nakapunta din sa ibang dapat pupunta noong nakaraan. Kasi kapos na sa oras. Kasi may kalayuan din talaga. Pero bukas, pagkakasyahin natin yung oras para papuntahan natin yung iba. Abangan nyo po yung mga susunod na vlogs. Maraming salamat po. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Shoutout kay Ninang Adelius, Ninang Adelina at sa iba pang tumutulong sa atin. At sa mga tumulong sa atin. Thank you so much. Supportan yung team namin. Marcos TV Channel, Commander Marcos, Trans TV. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. God bless po.